Siyam na minuto makalipas ang alas 8. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Luzon, Visayas, Mindanao, isang mapagpalang araw ho ng Biyernes. Sa ngalan muli ni Mayor Deo Macalma na ngayon may mga inaasikaso pa. Kami yung makakasama ngayong umaga ho ng Friday, the 21st of February 2025. Ako ho si Raymond Dadpaas. Magandang umaga, Pilipinas. Ito naman po si Sister L Elaine Apit, Diyos marhay na aga sa Indugabos. At kay Raymond, good morning. Thank God it's Friday. Good morning. And, kaso lang, malayo pa daw ang swell day. Ha? Oh, kakasweldo lang last week, sweldo na naman ngayon. Pero hello po sa lahat ng mga nakatutok sa atin, sa ating mga social media accounts, DZRH News Facebook page, sa YouTube channel, at sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Hello po sa inyo. Magandang umaga at sana ho ay sabi nga nila yung ngayon ay mas mabuti kaysa kahapon. Ayan, yes. Yan ang ating lagi nating tatandaan, pero yun hong paalala lang yung mga hindi dapat makalimot ang February 21 noong 1986. Nasa critical hour na nung panahon na yon. Kasi yung February 22 yun na yung start ng mass up dyan sa EDSA. Yan. I'm talking of the EDSA revolution noong 1986. Kahit na hindi holiday sa Tuesday. May mga... nga pala, hindi na yan holiday ngayon. Lakay Raymond, ano? Well, may dalawang kwento dyan. Pero whether ano ang gawin nating kwento, nangyari at nangyari yan in noong February 25, 1986. Kaya't yung ibang mga private and Catholic schools ay nagdeklara pa rin na walang pasok sa araw na yan ng February 25. Ayan and speaking of walang pasok, pero yung nangyaring away doon sa Pasig. Ay, grabe yun. Ang lupit Oo. Ang mga involved dito, hindi mga college students. Mga high school, kay Raymond. 13 hanggang 17 years old, kung hindi ako nagkakamali. Senior high na yung isa Senior high yung isa, pero mostly mga junior high school. Pero yung suspect nga na naksak daw, grade 7? Oo, yung grade matangkad 7. siya malaking bulas na binatilyo. Pero ang tanong dito, bakit naman naipasok yung patalim sa loob ng paaralan? Tsaka bakit may bit-bit? Bakit may bit-bit din? Ito yung grabe. Bilang bahagi ng well, ito yung kaibahan ng sa mga ibang mga lugar. Siguro kasi sa mga ibang lugar, banggitin ko sa amin, pag nagkahamunan ng ganyan, suntukan lang talaga. Suntukan lang. Square tayo. Doon tayo sa labas. Pagkatapos ng paso ng klase. Doon tayo. Doon sa labas, walang ng campus. Walang makikialam. Pag tinamaan ka, nakaramdam ka ng sakit. Tama na. Ayos na yun. Bukas uli. Ganun lang yun ito, hindi. Ito iba Grabe. Na may kasama ng panaksak. Nako. Mukhang kailangan po ng mga magulang na talagang bantayan ang kanilang mga anak dahil palala ng palala ang sitwasyon kay Raymond Narinig ko yung principal kanina nagsasalita. It starts with the parents. Magulang ang unang kasi minor de edad yung anak nandoon sa yung responsibility ay nasa magulang. Kasi
kung hindi mo sinusubaybayan yung anak mo, ay siyempre, yan gaya niyan, pagdadala ng patalim, bakit naman kailangan niyang magdala ng patalim? Unless, of course, na kailangan niya sa school project o ano man. Pero yung ganun, talagang intentionally, gagamitin sa ano eh. Gagamitin sa hindi maganda. Yes. So, ang hirap niyan, kaya, aywan ko lang kasi kung minsan, lahat ng sisi sa teacher. Kaya nangyari yan, kita mo ang sisi nasa eskwelahan. Nasa eskwelahan. Pero hindi. Before nasisihin nyo yung school, kasi, hindi nga maganda yung nangyari talaga dahil nasa labas eh. Yes. Sa labas na ho nangyari. Pero whether na nangyari sa labas o sa loob, the mere fact na may madalang patalim, matindi yun. At sana ho yung, narinig ko yung principal, sabi niya, di ba yung isa ay out of danger na. Well and good. Pero yung isa na kailangan pang operahan, ay kawawa naman. So, lumalalim na yan. Kasi, number one, yung kaso. Pangalawa, sino ngayon ang sasagot doon sa medical expense? Sa hospital bills, Oo. kailangan. Okay, pero siyempre, paano yung pag-aaral? Maoperahan yan, maapektuhan yan, panahon ng exam, hindi siya makakapag-exam, hindi na siya makakasabay sa pag-aaral. In short, mapag-iiwanan siya. So, pangalawa, ano ang magiging epekto sa kaso ng mga bata? Yung mga involved, di ba? Wala hong pinag-iba ito sa mga nangyayaring kaso ng hazing sa college, di ba? Marami tayong mga kaso ng mga hazing cases. Ang daming napariwarang buhay. Tama. Maliban lang doon sa victim na halimbawa, sorry to say, nabanggit yung Adamson University, that was the latest na naitala. Yes. At saka yung UST. Hindi lang yung buhay nung victim, na hindi lang yung pamilya niya ang nabiktima, pati din sila. Dahil imagine mo, hindi na sila pwedeng mag-aral. Yes, kick out na sila sa school nila. So yung mga ganon. So sana ho ito pagtulungan ho na hindi lang ng school at saka ng mga otoridad, kundi especially itong nangyari Pasig ay mga minors, mga dapat ho maseryosong tingnan ng I can speak for myself kasi isa naman tayong magulang. At nasubukan ko din nagturo for some years. Kaya alam natin yung minsan, alam mo yung Elaine, yung ganun. Maraming makukulit na magulang. Na kapag may nagsumbong yung anak, susugurin si teacher. May kasama pang talagang mga ganun. Pero parang ayaw nilang ibato sa kanila muna yung responsibility. Ang agad nasisi sa teacher. Which is hindi tama kasi ako tita pa lang naman po ako pero na-observe ko sa mga kapatid ko na talagang ang disiplina nagsisimula sa bahay. At hanggang simula sa maliit pa yung bata, habang lumalaki talagang kailangan disiplina. Natuturuan. Well, may mga exemption din naman na yung talagang lahat na ginawa ng magulang, meron pa ring bad influence sa labas. Yes. Pero kahit paano, ang basic pa rin is sa loob ng ating mga pamilya sa tahanan. Di ba? 18 minuto makalipas ang alas 8. Damdamin Bayan. Panahon ng, ito naman, Elaine, panahon ng lagi akong dumadaan sa airport sa part ng NAIA 3, nakikita ko yan pagpasok namin ng umaga. Punong-puno ng sasakyan na yung maghatid sa departure. Magda-drop off lang sila. Mga departure. Nakikita ko yun kasi mataas doon sa may Skyway area. Kita mo punong-puno lagi. And may mga bali-balita na siyempre yung mga biyahero gaya ni Elaine, baka hindi na to kailangan ng promo, di ba? Kailangan ko yan, Lakay Raymond. At saka, baka marinig nung kakausapin natin ngayon. Tapos, pero on the other hand, may mga promo, pero may balita din na tataas din ang singil. Yung pasahe. Speaking of airplane, nasa ating linya mula sa Air Asia. Itong tagapagsalita ko ng Air Asia. Dati namin itong kasamahan kung saan-saan namin ito nakakasama sa coverage. Piloto. Certified, of course, pilot. Si Ginoong Steve Dailisan. Captain Steve Dailisan. Kapitan Steve.
Sir Good Steve. morning. Well, good morning. Ako medyo bad news yung kanina pero ito good news naman. Ah. At least kahit pa paano dito na syempre yung pagbiyahe natin medyo papalapit na ulit summer pagpasok itong March. I'm sure marami yung mga gustong bumiyahe. Kaya kami naman din gusto natin na bigyan ng pagkakataon yung mga pangarap. Alam mo, may nakausap ako, kay Raymond, sabi nila, yung isang Grab driver, sabi niya, alam mo, pangarap ko lang talaga makasakay ng eroplano. I think perfect itong piso sale na to. Meron pa po hanggang Sunday. Meron na lang po hanggang February 23 para po makapag-book. Nasa 400,000 seats po yung Available. kasali dito sa promo na ito. Pero baka kasi sabihin nila, naku, parang hindi naman totoo yan. Nahihirapan kami. Napakasimple lang po kasi yung kailangan yung gawin. Halimbawa, meron kayong AirAsia Move app. Pwede nyo po yung i-download iOS o kaya Android o di kaya sa airasia.com. Tapos hanapin nyo lang po yung Piece of Flights. Sa Flight Sister L, alam ko ikaw, like ang bumabiyahe. Hanapin mo lang AirAsia Flights only. Tapos hanapin nyo po yung mga fares na naka-highlight in green. Tapos yun po yung piso fare. Tapos check nyo po, sa summary ng payment, makikita nyo, piso talaga yung base fare. Kasi yung biyahe na to, pwede nyo simulan yung biyahe ninyo, of course, this year hanggang sa susunod na taon. So at least kahit paano po makatulong din doon sa mga nangangarap bumiyahe. Ano to, Captain Steve, ito ay domestic and international or domestic lang ito? Yes, Lakay Raymond, opo. Domestic and international flights Wow. po ito. Pwede po nilang i-check yung ating AirAsia Move app o di kaya airasia.com. Nariyan po yung mga listahan ng mga destination. Alam ko itong C-Sister L, katikla ng nito, Boracay, para sa summer body. Lahat yata ito gustong kontratahin ni Elaine. Palawan muna tayo ngayon. Ngayong taon, Palawan muna. Ayun, may direct flight na ba sa El Nido? Puerto Princesa, Larry Raymond. So, pwede yung i-explore yun. Tama. Mag-book lang po talaga ng mas maaga. Nabanggit ninyo yung fuel surcharge cost. Ito po naka-reflect din naman siya sa ticket natin at ito po ay on a monthly basis ina-adjust ng Civil Aeronautics Board. Depende po dun sa paggalaw ng presyo ng aviation fuel. So, ngayong darating po na March, mula level 4 ngayong February, medyo tumaas po siya ng bahagya sa level 5. So, magiging magkano na kaya, Sir Steve, ang pasahe sa eroplano? Ito pong ating fuel surcharge cost para sa March, sa susunod na buwan na po yan, magre-range yan from 151 to 542 pesos, depende po sa layo ng destination for domestic, at nasa 498 hanggang 3,700 naman para doon sa international flight. So, malaking bagay din talaga yung mga piso fare. Kami sa AirAsia talagang commitment namin na panatilihing abot kaya yung pagbiyahe ng mga kababayan. Pero yung Captain Steve, malinaw lang is yung doon sa fuel surcharge, wala kayong control doon. Ito po ay dinidikta rin po kasi siya ng Civil Aeronautics Board. Pinahintulutan po yung airline gawa nga ng siyempre malikot din yung paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Parang reporter ulit. Nami-miss mo ba, Sir Steve? Pag nakakausap ko kayo, nami-miss ko. Dahil sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. So, ito po yung parang pang-cushion kasi medyo may konting spike dun sa aviation fuel nitong March. Pero balikan ko lang yung piso fare. Halimbawa, makakuha ko ng slot dyan sa piso fare ninyo, up to when ko pwede siyang gamitin? Halimbawa, ang gusto ko ay next year pa, 2026. Pwede ko pa bang gamitin hanggang next year yan? Actually, Lakay Raymond, ito yung advantage ng piso fare. Kasi magagamit mo siya dito sa piso fare na ito hanggang June 15, 2026. So, pasok sa summer. Plano nyo for November, uwi kayo sa probinsya, pasok din sa hanggang summer ulit, o di kaya Pasko, bagong taon. So, lalo na yung mga magva-Valentine's Day ulit next year. So, ito tingin ko it's really parang advantage na i-plano ng mas maaga yung biyahe. Ayun. So, muli, ito ay up to when at
ilang slots muli, Captain Steve? Ito hanggang February 23 na lang po, hanggang Sunday na Sunday. lang. Kaya nga din sa mga kababayan natin. Sabi natin, syempre, at least medyo mabalanse naman yung kanilang pamasahe. Kaya po, maya't maya ang AirAsia nag-o-offer din po ng piece of fare. Pinakauna po ito ngayong taon. So hanggang ang travel period po nito ay hanggang June 15, 2026 pa. Yun. Sa mga nagpapalo ng kanilang biyahe, ayun po, pinaka-perfect din po ito para para makatipid. Of course, sa aming medyo masikip ang bulsa, kailangan namin yan, Captain Steve, para sa... Hindi naman, Parang hindi daw siya naniniwala pagka ikaw yung nagsabi la kay Raymond. para para malaking bagay yun, Lakay Raymond, para sa mga detalya, sa mga talagang gustong bumiyahe buong pamilya. Yan, okay. Yung issue ng, sabagay, ang hindi ko masyadong, kasi personally, I have good experience sa AirAsia. Banggitin ko din na Captain Steve na lately nag-usap kami ni Senator Tolentino dahil nag-start na yung, siyempre, ikot-ikot sa ibang probinsya. Sabi niya, gusto daw niya ng AirAsia dahil hindi man siya perfect sa oras, at least malapit-lapit. Hindi yung delayed ka ng so many Tapos hours. Apektado lahat yung namumove yung lakad mga mo. So sabi niya, gusto ko sa AirAsia. So that's a good feedback sa inyo, yes, Captain Steve, dyan sa AirAsia. Salamat kay Senator Tol. So paano niyo na-address yung paano niyo na-address yung oras nung lipad, kasi 'di ba yung sinasabi nga nila, minsan walang control yung mga airline companies dahil nga doon sa air traffic diyan sa NAIA natin. Sa amin kami talaga, ako as a pilot, kahapon lumipad ako ulit Bangkok. Ngayon, milipad ako Tagbilaran. Very conscious kami dun sa efficiency. And of course, safety, number one para sa amin. Kapag ready na ang lahat ng mga pasahero, kapag nandiyan, nakapila na rin sila, kami kasi nakaabang na rin kami, yung mga lilipad, yung gagamit ng aeroplano. So we try our best na gawing efficient yung aming mga proseso para in a matter of 20 to 25 minutes, nakalipad na kaagad tayo. So, kasama na dun yung boarding ng mga pasahero, loading ng mga bagahe, at saka yung preparation namin sa cockpit at saka sa cabin. So, ganun ka-efficient din yung ginagawa natin to make time para makabawi din kami kung magkakaroon man ng air traffic congestion o di naman kaya may disruptions. Para lang sa ganun, hindi na-high blood yung ating mga pasahero. Alright, ito lang, may ipinarating... Perfect, ha? Of course naman. Perfect, Yes. We try our best. Binanggit mo na hindi kayo perfect. May nagparating dito na halimbawa yung paano ba ang gawin yung mga halimbawa may mga complaints na sila in the past against o yung naging experience sa biyahe nila. Paano ba yan at paano ba na ipararating sa inyo at paano nare-resolve? Ako yung hinahunting sa social media. Nakikita nila. Pero seriously, pwede po nilang, meron po kaming AirAsia Move app, yung kanilang feedback po, mahalaga po sa amin yan. Sa amin naman po, kasi kami po yung nagre-resolve din ng mga customer complaints. So pwede po nilang i-email yan sa amin sa AirAsia Comms and Public Affairs 1. Yan po yung aming email at airasia.com. Yan po yung email address naman ng Communications and Public Affairs Group. Si Karen at saka si Marlene Alcaide, dating taga TV5. Yes. Yung nataga-sagot ko. Nandyan na pala si Marlene. Si Marlene, so na ating Reputation and Industry Affairs Manager. Alright. Alright. Salamat. Thank you, Sir Steve. Pero Sir Steve, meron akong kasi ako matagal na sa akin, matagal na ako gumagamit ng AirAsia, alam mo yan. At naka-install sa akin yung app ninyo at merong mga points dito. Pero malaki na yung points ko, hindi ko nire-redeem. Ano ba? Tapos ako ba pwedeng gamitin to? Oo. Hindi mo lang magagamit yan sa flights. Pwede rin sa mga partner hotel. So, pag-usapan natin yan para ma-maximize mo, Sister L. Okay, sige. Sa ano na lang to? May message ko na lang. Sama. So with that, salamat po. Thank you, Sir Steve. Salamat and good luck dyan sa AirAsia. Kailangan mag-extra pa rin siya kay Raymond. Yes, of course. Siyempre po, hanggang Sunday na Piso Tail. Flying with you soon later. Ako po si Steve Dailisan para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Salamat. Thank you, Captain Steve Dailisan mula sa AirAsia.
Daming Bayan. 8:29 ng umaga. Ang balitang Bayan. Meron tayong portion dito. Ito yung nakakaugnayan natin, yung mga kandidato para sa May 2025 senatorial election. Bakit ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 midterm elections. Dito sa Bakit Ikaw, the DZRH Job Interview, dito natin nakakausap yung mga kandidato para sa May 2025 election. Ang atin hong bisita ngayon, ang chairman ng Nagkaisa Labor Coalition, si Attorney Sani Matula. Ang kanyang partido ay Workers and Peasants Party. Si Attorney Matula ay tubong sultan sa Barungis, Maguindanao del Sur. Attorney Sani Matula, sir, magandang umaga sa inyo at welcome sa DZRH. Magandang umaga, Ray, at magandang umaga, Sister Ellen. At tayo po ay nagpapasalamat na napagbigyan ng pagkakataon na makaharap kayo at syempre ang milyon yung tagasunod sa radyo at sa social media. Ayan, alright. Siguro ito na, yung tanong agad, Attorney Diretso Matula. na natin. Bakit ikaw kailangan naming isama sa aming balota sa May 2025 election? Siyempre, aplikante tayo. Voluntaryo tayong naghain ng ating Certificate of Candidacy. Kaya dapat malaman ng taong bayan kung ano ang ating mga plataforma. Sinusulong po ni Attorney Sani Matula ang sahod na nakabubuhay. Sa kasalukuyan po ay aktibo tayo sa inisyatiba na itaas ang sahod sa hindi lamang sa Metro Manila kundi sa buong Pilipinas. Kaya sinusuportahan natin yung naaprobahan na House Bill, second reading na, third reading na lang kulang na 200 pesos. Pero sabi natin yung 200 pesos ay significant na, pero dapat dumating tayo doon sa living wage na sinasabi. At kung hindi natin yan makukuha sa legislation, gagawin natin yan sa pamagitan ng pag-organisa ng union at sa pakipag-collective bargaining negotiation sa ating mga employers. Pangalawa po, kasamang Ray at Sister El, yung pagtutok doon sa kasiguruhan sa trabaho. Ginagarantiyahan ng ating konstitusyon na dapat ang mga manggagawa na sa permanenteng posisyon ay dapat permanente. So dapat walang kontraktual sa regular na trabaho. So wakasan natin yung 555, yung Indo na yan, na permanente naman ang kanilang trabaho pero ang tao ay disposable. Kaya dapat ihinto na po yan. Yung pangatlo ay yung siyempre ang pagrespeto sa karapatang pantao at sa karapatan ng mga manggagawa na mag-unyon. Yung pang-apat natin ay siyempre i-moderno natin ang agrikultura at patungo doon sa agro-industrialisasyon na makalikha ng maraming trabaho. At panglima ang tutok natin kasamang Deo, scholarship para sa mga anak ng manggagawa at anak ng mga magsasaka. Kaya Workers and Peasants Party tayo kasi sila yung naiwanan sa takbo ng ating lipunan at ang edukasyon lamang po ang makatulong sa kanila na umangat at lumabas sa kahirapan. Nabanggit yung Endo, Attorney, matagal na itong kampanya. May mga ang mga nakatataas na mga opisyal nangako na nga na itigil na yung Endo na yan eh. Oo, yun. Very frustrated kami kasamang Ray doon sa promise ni Pangulong Duterte na napako. Diba? Nawakasan ng Indo. Tindi ng ako. Uy, ayos yan. Sabi pero ko, natakot siya sa mga employer. Kaya kung bibigyan mo ng grado yung kanyang para matupad yung pangako niya, 10 ang pinakamataas, 1 to 10. Ano ang naabot niya? Ay, siyempre kung pag-usapan yung paghinto ng Indo, 0. Kasi walang nangyari. So, ganun? walang nangyari. Kaya, bakit? natakot siya sa mga employer na sinabihan lang siya na pag tinuloy mo yan ay magsasara ang mga kompanya. Paano magsasara na regular nga yung trabaho na ginagawa ng manggagawa pero yung manggagawa 5 months o contractual. Dapat sa regular na trabaho hindi contractual.
Hindi kontraktual ang mga manggagawa. Pero nangyayari pa yan sa kasalukuyan, sa maraming pabrika, sa Calabarzon, dito sa Metro Manila, sa Central Luzon, at sa iba pang mga enterprises sa buong Pilipinas. So kung kayo ang masusunod, or ano ba talaga yung dapat para yung, kasi nga 5-5, after 5 months, renew ulit, renew. Dapat, after 5 months, next level, 6 months ay regular na siya dapat. regular dapat. Ang ating ayusin diyan kasi batas ang ating pag-usapan, i-review natin yung Article 106 ng Labor Code, yung contracting and subcontracting. At dapat iklaro natin doon na yung labor-only contracting ay bawal. Sa kasalukuyan kasi pinadidefine lang yan sa Secretary of Labor eh. So, isa yun sa ating tutukan sa Article 106 ng Labor Code. At siyempre tutukan din natin yung penalty. Yung sa Article 303 ng Labor Code. Ay, ang penalty lang naman po ay 1,000 to 10,000 pesos kapag nag-violate sila ng mga provision ng Labor Code. Oo, napakalit. Yung 1,000 yung empleyado, tapos 1,000 yung labor-only contracting. At 1,000 hanggang 10,000 lang yung penalty. Multa. Parang piso bawat tao. Oo, hindi na di-discourage ang ating employer. Kaya dapat tasan. Pwede ba natin gawin na 20,000, 30,000 bawat empleyado na discriminate o nasa labor-only contracting na bawal sa ating batas. O gawin nating mas klaro na bawal ang batas. All right. Okay. Doon sa nabanggit mo kanina tungkol sa wage, 200 kasi sa House, 100 sa Senate. Tama. Yung sa House ay isang reading pa. Isang reading pa. Kasi pero tapos na yung sa Senado. Sa Senate, at least final na. Third reading na. Pwede na ngang, kung alin ang i-adapt, pwede nang pag-usapan. Pero, alin dito ang doable? Palagay ko yung 200 ay doable eh. Kasi yan po, kung ating ikumpara sa Metro Manila, yung 645 ngayon sa Metro Manila eh. Ang minimum wage. Oo. Yung 200 pesos ay mababa yan, mga 30% increase o 25% increase lang yan. Ay, alam mo, kasamang Ray, noong 1989, yung last na national wage, 25 pesos ang dinagdag sa 64 pesos. Yung 25 pesos na dinagdag sa 64 pesos ay almost 40% yan na pagtaas ng sahod buong Metro Manila. Hindi lang sa Metro Manila, buong Pilipinas. Kaya itong mas mababa pa nga ito, mga 25 to 30% lamang yan na pagtaas. Kaya palagay ko kaya ng employer. Noong 1951, alam niyo kasamang Ray, hindi pa ako sinilang noon. Palagay ko hindi ka pa rin sinilang. Parang ang tagal nila. Yun yung unang national minimum wage na ginawa. 4 pesos ang taas mula sa 2 pesos. More than 100%. 100%. Hindi naman nagsara ang mga kumpanya in 1951. Kundi lumago pa nga ang ating ekonomiya. Second to Japan tayo, di po ba? Noong 1989, 40% increase. Ay ang ating ekonomiya hindi naman nagsara ang mga enterprises o nagtanggalan ang mga trabahante. Nakita natin na lumago pa nga. Ito po, maski na maraming kodita during the time of Cory. Diba? Nagtuloy pa rin. So, ano ang impact sa buhay ng isang ordinaryong manggagawa yung ganitong legislated wage increase? Ay, siyempre, maraming nagmamahalan na ngayon, hindi dahil sa pag-ibig, kundi tumaas ang presyo. Lahat ng bilihin. At saka nakaambang LRT increase pa, 5 piso ata ang dagdag. So sa papunta pabalik 10 piso yan. At siyempre yung pamasahe sa jeepney ay na may nakaamba na rin. Maliban doon sa mataas na presyo ng bigas, emergency nga mayroon tayong food emergency. So dapat matutukan yan at yung mga manggagawa makarecover. Sinabi ko na Ray na ganito yan yung makakatulong yan sa ekonomiya para sa pag-stimulate. Yung 200 ay makakatulong sa mga magsasaka, mga mangingisda, pambili ng bigas, pambili ng isda.
At yung sa mga kikiam dyan sa paligid, sa informal economy. Pwedeng kumita rin, Oo, pwedeng kumita kumita sila. So, parang stimulus fund yan. Pag may pera ang manggagawa, umiikot yan sa ekonomiya, naepektuhan yung mga magsasaka, yung mga mangingisda natin, yung mga informal sector, sapagkat may purchasing power po ang ating mga manggagawa. Hindi yan dinadala sa Singapore para manood kay Taylor Swift. Pero attorney, meron po kasing mga argumento din na paano naman po yung micro, small and medium enterprises, yung mga maliliit po nating negosyante, paano naman po sila makakahabol doon po sa 200 pesos kung syempre kami gusto namin yan, attorney. Oo. Pero yun po yung argument Mga maliliit lang. na inilulutang na paano naman yung maliliit na negosyante. Nako, may mga batas naman tayo na sumasalo sa kanila. Halimbawa, yung Barangay Micro Enterprises Law. Kung kayo po ay narehistro at ang inyong capital ay 3 milyon lamang, hindi natin isali yung lupa mo at yung building, yung capital mo ay 3 milyon lamang, ikaw po ay exempted sa minimum wage law. So hindi na sila maapektuhan yan. Yun. O maski malaking kumpanya ka, pero hindi mo kaya, ay maaari kang magpetisyon for exemption for a certain period of time. Kung hindi mo talaga kaya. At syempre, inikahit din natin ang gobyerno na bigyan ng programa na makatulong sa mga maliliit na negosyo. So, pwedeng mga soft loans yan. Maski nga hindi soft loan nung panahon ng pandemic, alam ko doon sa Canada, para mabuhay yung mga maliliit na negosyo, ang gobyerno ay nagbigay ng negative interest loans. Halimbawa, yung ating mga maliit na negosyo mangutang ng 100,000. Dahil na-maintain niya yung kanyang mga empleyado, nirespeto niya karapatan mag-organisa ng union, nabayaran yung social security, ay maaring pautangin siya ng 100,000 at ang bayad niya na lang is 70,000. So, magaan yan sa mga maliliit na negosyo. Incentive talaga. Kasamang Ray at El, dapat ang tutok niyan ay yung sa kanayunan, lalong-lalo na para magkaroon tayo ng agro-industrialization, matulungan yung mga maliliit na negosyo sa kanayunan o sa mga rural areas. At sa mga urban center, pwede rin sa mga informal na mga enterprises. Alright. Babalikan natin si Attorney Sunny Matula dito sa Bakit Ikaw, the DZRH Job Interview. 8:47 ng umaga. Tunang damdaming bayan, pero nasa bahagi tayo ng ating Bakit Ikaw, the DZRH Job Interview. At ang nakasalang ngayon na aplikante sa sambayanan ay no less than the chairman ng Nagkaisa Labor Coalition, Attorney Sunny Matula. Pero ngayon, merong tanong mula sa ating mga kababayan. At ano kaya ang tanong mula kay Edwin Duque? Edwin? Parang baring sa ito. Edwin? Andito tayo ngayon sa Barangay Tanghari, dito sa Nabutas. Nabotas. Single mom na Edwin. paghanap ng trabaho. Pasuot naman. Pero dahil isang single mom, ang kanyang itatanong, at may tatanong siya kay Atty. Matula. Atty., good morning. Si Christine Ramos. Christine Ano Ramos. kay Atty. Matula? Attorney, kung sakali po kayo po ay palaring manalo, ano po ang pwede niyo pong magawa or maitulong sa katulad ko pong single mom na hindi makapagtrabaho dahil nag-aalaga ng mga anak? Kung ano po ang pwede niyo pong maibigay tulong na trabaho na kahit nasa bahay lang po? Attorney Matula. Siyempre, dapat may affirmative action tayo, lalo na sa mga single mothers. Ang isang pamamaraan dyan sa kasalukuyan ay mayroon tayong work from home law, na maaring mapakinabangan ng mga nasa bahay lamang. Marami nang gumagawa niyan ngayon, pero yung ating mga kompanya ay hindi pa masyadong nagamit yan. At kung mayroon mang available job sa work from home ay hindi alam ng ating mga kababayan. Kaya kinakausap nga natin dito si Secretary Benny Laguesma na dapat yung information campaign para doon sa mga jobs online ay malaman
ng taong bayan para mapakinabangan naman ito. Maraming mga bakante actually sa job online, hindi lamang dito sa ating local economy kundi sa ibang bansa. Isa yung pamamaraan na ating nakita na dapat nating gamitin na oportunidad. At syempre, napaka-importante din po ang ating yung ating TESDA, yung Technical Education Skills Development Authority, na matulungan yung mga single mom, no, sa pamamagitan ng pag-upgrade ng kanilang skills at pag-upgrade ng kanilang mga kaalaman na makapag-access o yung job na fit doon sa tinatawag natin na job online. So matapataas natin ang kanilang qualification. So may mga programa niyan ang TESDA, pero dapat lamang malaman ng taong bayan at yung oportunidad kung pwedeng night school pwede natin gawing night school o yung mga panahon na maluwag ang ating mga kababayan. Alright. Edwin. Naputol na. Pero mukhang narinig naman nila yung sagot ni attorney Yan, alright. Yan ang sagot ni Attorney Sunny Matula doon sa tanong kung anong maaring maibahaging tulong sa mga single parents. Sabi niya lang single parents kasi single parent, hindi lang babae. Mayroong lalaki. Alam natin yan na yung naiwan ng mga anak sa kanilang mga tatay. Ibig sabihin. Alright. Dito balik tayo sa iba pang mga usapin. Ngayon, attorney, pinapag-usapan natin off the air, nauuso yung mga ayuda. Kasama doon sa ayuda dito ay yung tupad na magtatrabaho, bibigyan ng trabaho. Maganda yung konsepto ng tupad. Pero kung minsan nagkakaproblema sa implementation, particularly kapag pinakialaman ito ng mga politiko. Ano ang take nyo dito sa mga ganitong klase ng programa, attorney? Dapat gamitin ng Senado ang kanyang oversight function. Hindi lamang kasi gumawa ng batas ang function ng Senado, ay may oversight function siya para i-review yung mga ginagawa na executive department sa halimbawa itong mga programa ng ayuda, yung programa ng AKAP. Palagay ko kinakailangan talaga i-review yan. At sa pagre-review ay napropose na namin kay Secretary Benny Laguesma ng Department of Labor na dapat yung mga trade unions at yung mga employers group, kasi yung employers naman ay katuwang natin, na dapat kasama sila doon sa oversight audit para makikita kung tama ba ang pinupuntahan nitong tupad na ito. Pumupunta lang ito sa mga naging milking cow ito ng mga politiko. Kaya palagay ko dapat yung mga trade unions at employees association, kasama na yung mga non-governmental organizations, ay dapat kasama sa oversight na gagawin para makita kung tunay bang pumupunta itong mga ayuda ng gobyerno sa mga tao talagang nangangailangan. Alright. Okay. Dito naman sa panahon na ito, kailangan mo ng trabaho. Tama po. Ang problema, pumapasok dahil sa teknolohiya, meron na tayong artificial intelligence. Meron na ngang robot na, di ba? Dati, robot na nagwe-welding. Dati talagang tao lang. May robot na din na nagsaserve sa mga fast food restaurant. Sa restaurant, nagsaserve na yung imbes na crew sa fast food chain. Robot na. Paano to? Imbes na magkaroon ng trabaho, mababawasan ng trabaho dahil sa pagpasok ng yung artificial intelligence dahil sa teknolohiya natin. May study dyan yung International Monetary Fund na sa buong mundo ata ay almost 14 to 15% ang maapektuhan ng trabaho dahil sa computerization at dun sa artificial intelligence. At sa Pilipinas, yung estimate ng FFW, although hindi mangyayari na biglaan, yung mga 5 milyon na mga manggagawa ang madidisplay sa maapektuhan. Kaya malaki. In the next few years. Ang ating tingin dyan, ating dapat gagawin dyan, ang Department of Labor and Employment at TESDA at siyempre ang DTI at Department of Finance ay dapat mag-uusap patungkol dyan. At ang nakikita kong bihikulo yan, yung trabaho para sa Bayan Council. Na dapat yung trabaho para sa Bayan Council ay pag-aralan
yung the future of work, kung paano matugunan yung challenge na yan, kasi napakalaking challenge yan. Kaya dapat all of government approach ito, o hindi lang government, all of society approach. So sa Singapore, ang ginawa nila dyan, nag-create sila ng Commission on the Future of Work sa Germany. At kanilang tinatantiyan niya kung ano mangyayari sa susunod na 10 taon halimbawa. Yun po ang dapat gagawin ng ating trabaho para sa Bayan Council, kasi naatasan sila na magplano ng 3 years, 6 years to 10 years plan at sa susunod pa. Kaya napakalaking challenge. Sa yan. atin wala pa tayong ganun. Yung palagay ko, yung trabaho sa bayan ang magsisimula. Yung trabaho para sa Bayan Council. Kasi nandyan yung sinasabi ko ng Department of Finance, yung DTI, yung Department of Labor, yung TESDA, at dapat yung representante ng labor at ng employers ay epektibo makaparticipate dyan. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, attorney, Doon talagang tayo nandyan na yan. papunta Sa aming mga kumpanya na kung saan kami sa Federation of Free Workers, na kung saan kami ang collective bargaining agent, may mga kumpanya kaming tawag doon sa collaboration ng robot at ng tao ay cobots. Cobots. Sa mga semiconductor company. Ayun. Roboticize na sila. Pero in collaboration pa ng at least ng mga tao. May tao pa rin talaga. So cobots ang tawag. Collaboration with the robots. So gaano na kadami? Speaking of cobots. Ay sa mga kumpanyang na alam ko, mga 10 na ata niya, no? 10, oo. Dati mano-mano lang, di ba? Ngayon ay may kasama ng nagbibigay ng mga tools halimbawa, no? So mga basic lang muna yung ginagawa ng robot. Nakakatakot yung attorney, baka mamaya biglang may mangyari doon sa ginagawa nila Robot yan Kaya may cooperation yung tao, kaya collaboration with the robots. Cobots. So, grabe iba talaga ang teknolohiya na nagugulat tayo. Siguro naman ay nakakatulong naman yun. Kasi noon hindi pa ako abogado, ay nagta-type yung di ba, paggawa ng mga pleadings. Sabi ko hindi ako marunong mag-type sa makinilya. Mabuti na lamang at dumating yung computer. Hindi ko rin masyado kabisado, pero natutunan. Kaya ngayon hindi ka na mag-memograph para sa mga pleadings mo. Pwede ka nang mag-print na at siyempre pa-xerox na. Mas mabilis. Mas mabilis ang paggawa ng pleadings. So yun yung nagamit natin yung teknolohiya in a positive way. Kasi alam naman natin na may gumagamit din sa teknolohiya. Disadvantages, mga scam. Ayan, attorney. Diba? Scam. Sabi ng kaibigan kong Hiswita ay itong mga machine na ito is morally ambivalent. Ayun. Maring gamitin para sa kabutihan, maring gamitin sa kasamaan. Ayun, tama. Alright, sa huling dulo, pag-usapan natin, attorney, whether we like it or not, mainit na usapin, impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kasi kung papalaring kayo maging senador, magiging isa kayo sa magiging judge doon sa impeachment court. Unang-una, ano ang dapat bang itong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte ay gawing isang election issue? Palagay ko hindi tayo makaiwas na magiging election issue ito sapagkat napaka-importanting usapin ito sa accountability ng public officials. So palagay ko ang positibo na mangyayari dito ay maging aware. Yung tumatakbo sa lalong-lalo na sa pinakataas na opisina, na halimbawa yung Senado, na may responsibility sila sa pag-ensure ng accountability ng mga matataas ng opisyal, halimbawa yung Presidente ng Pilipinas, yung Vice Presidente ng Pilipinas, yung Chairman at Miyembro ng mga Constitutional Commissions, at siyempre yung Ombudsman. So sila ang ay may malaking responsibilidad para maging accountable ang ating mga highest official na ito. Kaya maging election issue ito. At siyempre nakakatulong ito sa pag-create ng awareness sa mga tumatakbo rin. Na kapag mapili kayo ay hindi power ng hari ang ibibigay sa inyo. Ano man ang gagawin nyo na labag sa batas, hindi kayo mas mataas sa batas. Kaya maging accountable kayo. Alright. So balikan natin ang basic issue ni Attorney Sani Matula. Bakit kailangan siyang iboto para sa May 2025 election? Nasa inyo ang pagkakataon, Attorney Sani Matula, sir.
kasamang Ray at kasamang Sister El, no? Ang ating pagtakbo naman ay nakahanda tayo. Ibig sabihin ay hindi tayo ikahihiya ng mga manggagawa na irepresenta sila sa Senado. Sa kasalukuyan kasi ay walang representasyon ng mga manggagawa. Nandyan po ang mga artista, diyan po ang mga popular lamang, nariyan po ang mga political dynasty. Hindi naman po pabrika ng pelikula ang Senado na puro artista na lamang. Hindi ko sinasabihin na bawal silang ma-represent, no? Pero huwag naman natin padamihin sila. Tapos pangalawa, at siyempre, yung Senado, hindi private corporation yan. Magkakapatid, magkamag-anak, ang iluklok natin dyan, isa ay tama na. 110 million yung mga Pilipinos natin. 24 no? yan. Oo, 24 lang yan. No? Tapos magkakapatid pa. So, huwag nating dalawa, tatlo o i-dominate nila ang Senado na kabilang lang sa isang o dalawang pamilya. Okay. So, mga kasama, si Attorney Sani Matula naman po ay nakuha ang kanyang karanasan hindi lamang sa eskwelahan kundi sa taong bayan. Siya po ay naging rubber tapper sa Agusan del Sur. Naging newsboy na nag-aaral siya sa high school sa Agusan National High School sa Butuan City. At siyempre tayo po ay napagbigyan. Kaya dinidiin ko yung scholarship kasi hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo kung walang scholarship na binigay ng gobyerno. Anak lang ako ng magsasaka. Paano ako makapagtapos sa kolehiyo? So scholarship, free tuition, hindi lamang free tuition kundi may allowance para sa pamumuhay araw-araw. May free dormitory kami. Mayroon kaming free book sa Mindanao State University. Ba't hindi natin pagbigyan ang institusyon ng edukasyon na magbibigay ng scholarship lalong-lalo na sa anak na magsasaka, sa anak ng mga manggagawa o yung ibang sektor na nasa laylayan ng ating lipunan. So mga kapatid, palagay ko naman ay tayo po ay abogado, nagtapos sa Manuel L. Quezon University sa Quiapo. Kaya batang Quiapo tayo. Hindi lamang alam natin ang batas, kundi alam din natin kung saan ang may pinakamasarap na mami sa Quiapo, saan ang pinakamurang kape. Ano? Nandyan po yan sa Aligi Patungkong Malacanang. Ayun, alright. Attorney Sani Matula, sir, good luck at maraming salamat. Thank you po, Attorney. Sa inyong pagharap sa ating mga kababayan dito sa DZRH job interview, Bakit Ikaw? Maraming salamat, Sister El. At siyempre, maraming salamat sa DZRH. Yan, mga kaibigan. Once again, Attorney Sani Matula, ang chairman ng Nagkaisa Labor Coalition at mula sa Workers and Peasants Party. Bakit Ikaw? The DZRH job interview for 2025 midterm elections. 9:05 Hoy, balik tayo sa ating palatuntunang Daming Bayan. 11 minuto na makalipas ang alas 9 ng umaga. O ito na, puntahan natin yung mga reports. Ba't bigla muna. nawala? Hindi, yung reports daw muna. Report Ayan. muna. Reports muna. Unahin ko muna ang report mula kay Let. Aba, itong si Pangulong Bongbong Marcos ay dadalaw daw sa mga evacuees na apektuhan dahil sa pagsabog ng Bulkan Kanlaon doon sa Negros. Ay tama kasi kahapon pa yata nandun ang presidente. O ngayon naman ay bibisita sa mga biktima ng Kanlaon, pagsabog ng Bulkan Kanlaon. Let Narciso sa detalye ng balitang yan. Let, magandang umaga. Good morning la kay Raymond at Sister El. Personal ngang kukumustahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga residenteng naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros. Bibisita ang Pangulo sa Evacuation Center sa La Carlota City South 2 Elementary School sa La Carlota City, Negros Occidental mamayang hapon. Inaasahang 500 pamilya ang tatanggap ng tulong mula sa tanggapan ng presidente. Aalamin rin ng Pangulo ang sitwasyon ng bulkan at ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Libo-libong residente sa Negros Island ang apektado ng pagputok at pagbuga ng abo ng Kanlaon Volcano. Samantala, mamayang gabi naman ay muling sasamahan ni Pangulong Marcos sa pangangampanya ang mga kandidato sa pagkasenador ng administrasyon.
gaganapin ang campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Victoria City Coliseum sa Victoria City, Negros Occidental. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH14, Ms. Leth Narciso. Samantala, PNP Colonel naman na nasawi sa US air crash, bibigyan ng pagkilala sa Campo Crame ngayong araw. Nandiyan ang ating kasama na si RH52, Edniel Parosa. Edniel. Nakahanda na, Lakay Raymond at Sister L, itong PNP headquarters sa pagbibigay pugay sa mga labi ni Police Colonel Pergentino Malabed ngayong araw. Maliban dito sa arrival honors ay kasadong bigyan ng iba pang parangal itong police na biktima ng air crash dyan sa Washington. Bakit dito sa mga kapapasok pa lamang na impormasyon ngayong umaga ay 7:45 a.m. dumating na dito sa NAIA itong mga labi ng nabagit na opisyal. RT Police Colonel Randolph Tuanyo, Chief Publicist ng PNP, ay makatatanggap ng medalya ng katapatan sa paglilingkod at medalya ng kapangitanging gawa. Itong koronel mula roon sa NAIA kapag dinala na rito sa Camp Crame. Magugunit ang kasama si Malabed sa 67 mga nasawi. Makaraang sumalpok ang sinasakyan nilang passenger plane sa Black Hawk helicopter sa Washington DC nito lamang buwan ng Enero. Kasagsagan ng official travel ni Malabed bilang hepe ng Supply Management Division ng Directorate for Logistics na maganap itong aksidente. Nakapag-inspeksyon pa ang opisyal ng 2,675 units ng all-purpose vests mula India bago lumipad pa US para sa karagdagan ng mga pagsusuri. Sabi ni Tuanyo, makatatanggap ang pamilya ni Malabed ng halos 2.7 million pesos na financial support mula sa PNP Savings and Loan Association Incorporated. Kasado namang ihimlay itong mga labi ng pulis sa Memorial Gardens, Santa Rosa, Laguna sa February 27 pagtapos buksan sa publiko itong kanyang mga labi simula mamayang bago magtanghali. May oras na ba, Edniel, kung anong oras dating? Inaantay na lang natin dito kay Raymond sapagkat nandun na dumating na sa NAIA kanina. Dumating na, okay. Sa bansa. At pag galing diyan ay diretso na dito sa dito sa Crame. Multipurpose muna. Uunahin lang daw Lakay Raymond yung mga police, of course, yung mga opisyalis dito sa PNP headquarters bago mag-announce itong Camp Crame ng public viewing para dito kay Colonel Malabed na itinuturing ngayong bayani dahil sa kanyang paggampan ng trabaho. Alright. Salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay Raymond at Sister L. Ang atin hong pakikiramay sa pamilya ni Colonel Pergentino Malabed. Damdamin Bayan. Mga LGU inabisuhan naman na laging makipag-ugnayan sa regional at local health offices para maiwasan ang paglaganap ng dengue. Naku, ingat-ingat sa ating mga kababayan. Boy Gonzales, sa detalye ng balitang yan, Boy. Lakay Raymond, Sister L, inabisuhan nga ng Department of Health ang mga LGU o local government unit na laging makipag-ugnayan sa mga regional at local health offices para palakasin ang mahakbang para maiwasan ang paglaganap ng dengue. Sinabi ni DOH Assistant Secretary Albert Domingo, bukod sa 4S o Search and Destroy, Self-Protection, Seek Early Consultation at Support Pagging and Misting, maiging magtulungan ang LGU sa mga health center para maiwasan ang sakit. Bukod naman sa Quezon City, may 8 lugar pa sa bansa ang posibleng magdeklara ng dengue outbreak mula sa Calabarzon, Central Luzon at Metro Manila. Hindi naman na tinukoy o sinabi ng DOH kung anong mga lugar ito at hayaan na lamang ang LGUs na mag-anunsyo. Kaugnay nito, hinikayat ang mga LGUs na ilabas ang ulat sakaling magkaroon ng pagtaas o makapagtala ng kaso ng tinatamaan ng sakit na dengue. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Samantala, puntahan naman natin ang kampo ng mga Duterte. Ginagamit umano ang ombudsman para naman siraan ang mga nag-impeach kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky.
Siyempre, at kay Raymond, ginagamit umanong sandata ang ombudsman ng kampo ng mga Duterte para estiraan ang mga miyembro ng Kamara na pumirma pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ang kay House Majority Leader Manix Dalipe, layunin itong gandihan umano ang mga kongresistang pumabor sa impeachment laban sa Vice Presidente. Reaksyon to ni Dalipe matapos dumalog sa Office of the Ombudsman ang grupo ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez para suspindihin ang mga leader ng Kamara na inaakusang ng pamemeke ng pampublikong dokumento at issue ng mga budget insertion. Ayon kay Dalipe, ang panawagan ni Alvarez para sa suspensyon ay isa ng desperadong pagtatangka para sa pampolitika na paghiganti. Sabi ni Dalipe, nanatiling matatag ang Kamara sa pagtataguy ng transparency at accountability anuman ang political affiliations. Sa kabila nito, kumpiyansa naman si Dalipe na hindi magpapagamit ang ombudsman sa anumang tangka na political kag-ugnay ng tangka na mga Duterte. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Tama ng Milky. Pero mula dyan sa Senado, kay Raymond, mayroon palang sinasabi si Senator Amy Marcos. Mayroon siyang nilinaw. Nilinaw ito ang sinabi niya, nilinaw ni Senator Amy Marcos na independent candidate pa rin siya sa kabila ng pagsama sa campaign rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas sa Lawag at Iloilo. Paglilinaw ni Senator Amy, hindi ibig sabihin ng kanyang presensya sa ilang rally ng Alyansa ay sang-ayon na siya sa mga paninindigan at batikos ng administrasyon. Sabi pa ng senadora, dadalo lamang siya sa mga campaign rally kung inaasahan siya doon ng kanyang mga supporter tulad ng proclamation rally dyan naman sa Lawag. Dumistansya rin ang mambabata sa sigalot sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang kampo dahil ayaw niya umanong nagbabanatan sa eleksyon. Giit nito, mahalagang isantabi muna ang pagkakaiba at pakinggan ang daing ng taong bayan gaya ng kagutuman at kahirapan na mas mahalagang ipaglaban. Damdamin Bayan. Saludo naman si Senador Christopher Bongo sa lahat ng kawani ng media na tapat na may malasakit na ginagampanan ng kanilang tungkulin para kay Senator Go, katuwang ng pamahalaan ng media sa paghatid ng tulong at serbisyo sa mga Pilipino. Isinulong ni Senator Go ang ilang batas at panukalan na lalong pangalagaan ng kapakanan ng media workers tulad ng Republic Act 11996 o ang Eddie Garcia Law at ang kanyang inihay na panukala na Senate Bill 1185 o 1183 o ang Media and Entertainment Workers Welfare Act na layuning mapalawak ang pagproteksyon, seguridad at incentive ng mga nasa media at entertainment industry. Ginawa ni Go ang pahayag ng ito ay nagtungo kagabi sa burol ng ating kasamahan news anchor ng Abante Radio na si Raymond Tinasa dyan sa St. Peter Chapel sa Sucat, Parañaque para maipadama yung pakikiramay ni Senator Go sa pamilya ng ating kasamahang si Raymond Tinasa. Tatak Lakay! Bakit yun ang pumasok? Damdamin Bayan. Ay, bago tayo mag-break, may pagbati pa dito Sister L ng happy birthday kay Federico Boy San Pablo ng Candaba, Pampanga. Galing kay Susan San Pablo at si Willie Relador. Of course, happy birthday din sa aking tukayo dito sa ating... sino yan? Nagbo-birthday pala yan? Ayan, si Raymond Taladro. Happy birthday, Kulot! Happy birthday. Wala ba tayo dyan? Asan ka? Asan si Kulot? Birthday niya? Umuwi na raw. Wala pala eh. Wag na, binabawi na namin yung pagbati. Happy birthday, Raymond Taladro. Isa sa aming mga mahusay na sa engineering namin dito sa DZRH. Alright, Sister L. Ito, mag-break lang tayo pero nandito na yung ating mga bisita. Meron tayong may makisig na bisita tayo dito mula sa Armed Forces of the Philippines. Pag-uusapan natin yung nalalapit na anibersaryo ng Philippine Army. Ito ay sa susunod na buwan ho ng Marso, pero meron na hong mga nakahanay ng aktibidad simula pa ngayong itong Pebrero pagpasok hanggang sa buwan ho ng Marso. Yan, yung mga lalong-lalo na yung mga nasa
mga reservist at saka gustong maging reservist ng baka Armed meron Forces of the silang mga Philippines. gustong itanong Lakay Raymond. Mamaya Kaya abangan sa'yo ninyo. dyan. Ikaw ang dyan. Para Bantayan mo. masagot ninyo yung mga masagot yung inyo pong mga katanungan, pwede kayo mag-comment sa ating mga social media accounts. Ayan, alright. Nasa ating studio na si Colonel Nolito Kemi ng Philippine Army. Babalikan natin siya at yung mga gustong mag-reservist dyan. Pwede kayo. Babalik ko tayo. Ang oras natin 9:23 na umaga. Damdamin Bayan. Balik tayo mga kaibigan sa ating palatuntunang Damdamin Bayan. sa ngalan pa rin ho ni Mayor Deo Macalma at na ngayon ay nag-aasikaso ng kanyang mga bisita sa City Hall ng Star City. Kami muna ang inyong nakakasama, si Raymond Dadbas, of course. Ito pa rin po syempre si Sister L, Elaine Apit. Ay ito, mayroon lang dito talaga naman ayaw pahuli, Sister L. Sino ba yan? Yun daw, Team Lapid. Ay batiin mo, nasa Bacolod City sila. Binabati natin to. Hello po kay Senator Lito Lapid. And of course, kasama ba niya ang kanyang ito, anak? may listahan. May listahan pala eh. Ang kanyang May Chief of Staff na si Sir Ricky Eleto, si Benji Navea. Hindi mo kilala ito, si partner Florante. Ay, hindi ko kilala yan. Si Benson, ito yung si Turco doon sa Batang Quiapo. Yung mahaba yung buhok. Si Benson Dalina at si Alain Lapid, si Attorney John Dix, si Robert Mesa at si Erwin Agutaya. Sila ho ay nasa Bacolod City, yung team ni Senator Lito Lapid. At shoutout ko lang, ihabol ko lang kay Raymond. Avid listener natin to, ang mananabong ng Antipolo City. Itago natin sa pangalang Rex Kayanong. Kumusta ang sabong? Sa puti sa pula, sa meron sa wala. Alright, dito na tayo sa pag-uusapan natin ngayong umaga. Bigyan natin ng intro kanina, Sister L, tungkol ho dito sa nalalapit na anniversary ng Philippine Army. Pero concentrated tayo doon sa part ng mga reservist. From the Office of the Reservist and Retiree Affairs. Ito yung tinatawag na G9 sa Philippine Army. Nasa ating studio, no less than Colonel Nolito Kemi. Colonel Kemi, sir. Good morning, Colonel. Good morning at maraming salamat sa inyong pagbisita sa aming opisina. Sir Raymond and Sister L, magandang umaga sa inyo at saka sa lahat po ng mga nakasubaybay. Ayan, alright. Ano ho itong paano naghahanda at ano magiging papel ng bahagi ng mga reservists sa nalalapit na anniversary? Pang-ilan na nga pala ang anniversary ang Philippine Army? Ang Philippine Army po ay magdiriwang ng kanyang 128 founding anniversary nitong March 22 na may temang Hukbong Katihan at 128 matatag na sandigan ng bagong Pilipinas. Ayun. Alright, Colonel. Ano ang magiging papel ninyo sa tsaka yung mga ibang reservist dito sa nalalapit na anibersaryo ng Philippine Army? Mayroon po tayong mga pre-activities at isa po dito ay yung wreath-laying ceremony at saka yung fancy drill competition. Yung wreath-laying ceremony po ay gaganapin sa Bantayog o sa monumento ng Hunters ROTC doon sa Port Bonifacio. At ang aim po nito ay para i-commemorate natin yung kadakilaan at heroism ng ating mga members ng Hunters ROTC. Binubuo ng mga kabataang kadete ng PMA at saka yung mga ROTC cadets ng mga nananggaling dito sa Metro Manila na mga universities and colleges. Ito, nawala lang sa isip ko pala, saan matatagpuan ang opisina ninyo, itong Reservist and Retiree Affairs? Meron bang malalapitan ito sa iba't ibang mga probinsya? Ang pinaka-opisina po ng OG9 ay nandun po sa Headquarters Philippine Army sa Fort Bonifacio. Pero ang natin ay yung Reserve Command Philippine Army na nandun sa Tansa, Cavite. Ayun. Sila po yung nagmamanage ng ating reservist. At ang RESCOM po ay mayroon siyang mga RCDG sa bawat regions. Mayroon po tayong 17 regions. So mayroon tayong 17 RCDGs. At mayroon din po tayong mga tinatawag na Community Defense Centers.
At ito po ay nasa bawat probinsya. Yun. Meron po tayong Oo. CDCs. So yan, all right. Mas dito na tayo sa mas so meron pa lang nalalapitan ano at papaano ba siguro Colonel Kemi sir papaano para lang doon sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano ang kaibahan nung regular na membro ng AFP or ng Army at saka itong mga enlisted, mga opisyal at saka yung mga enlisted dito sa reserve, mga reservists? So may dalawa po tayong component ng AFP. Yung regular at saka yung reserve force natin. Yung regular po ay binubuo ng mga nasa active service. Nasa active service. Yun naman pong reserve force ay binubuo ng masundalo rin, pero inactive service sila. Nasa inactive service sila. So ito po yung ating mga reservist. Yung sa regular po kami yon na nasa active service po. Alright. Ayun. Ang tanong naman ngayon, Colonel Kemi sir, sino-sino po itong, kasi may mga kababayan po tayo, interesado sila, gusto nilang maging reservist po sila. Marami pumapasok sa Navy, sa Philippine Army. So, meron din sa Coast Guard. Sa Coast Guard. Sino po ang pupwede, sino ang qualified na maging reservist po? As long as mayroon ka pong ROTC, automatic po ikaw ay, kumbaga, nag-graduate ka ng ROTC, ikaw po ay isang reservist na. Tapos mayroon din isa pong pre-entry na tinatawag natin Basic Citizens Military Training na pinoprograma ng aming opisina yan na nandun po sa lahat ng Regional Community Defense Groups, ang mga RCDGs na binanggit ko kanina. Mayroon din pong tinatawag natin yung mga MNSA graduates. Sila po ay qualified na makomission sa ating reserve force. And mayroon din po tayong mga affiliated reserve units. Ito po yung mga entities na tulad ng sa inyo dito sa communication, transportation, mga ganyan, mga water and electricity na mga entities na nagsaserve ng ganong services. Sila po ay pwedeng ma-affiliate sa Philippine Army. So yung mga members niyan, pwede po silang ma-commission and ma-enlist po sa ating reservist, sa ating reserve force. Pero yung tanong, Colonel, na halimbawa ako kumbaga yung the actual parlance, reservist ako, pero may chance ba ako mapalaban? Yun po yung ano natin. Ang ating reserve force po ay pwede pong mamobilize yan in case of national emergencies. Kung may gera o di kaya kahit na yung response natin sa ano natin sa disaster and calamities po. Pwede pong mamobilize ang isang unit at ang kanyang mga reservists ay pwede pong ma-call to active duty. Ito yung kasi kung minsan may mga halimbawa nakikita natin na may mga malalakihang mga pagtitipon, di ba? Na in many instances, ang akala ng ating mga kababayan, mga active military personnel, yung mga nandoon na tumutulong sa kahit sa traffic management, crowd control, pero ito yung mga reserve, no? Ito po, galing sa iba't ibang command or units ng AFP, pero particularly ang Philippine Army dahil ito yung nasa ground naman talaga. Speaking of, yan, yung mga ROTC, binabanggit kanina, ito, halimbawa, ako, binabanggit ko, matagal na akong nag-graduate sa ROTC. Pero yung mga katulad namin, masasabi ba na pwede kaming maging reservist anytime na gusto namin at papaano ang proseso? Opo, karamihan po, sabi ko sa inyo kanina, maraming nagtatanong, yung mga matagal ng graduates ng ROTC. So sabi ko kanina, pag ROTC graduate ka po, ikaw po ay isang reservist. Dapat po may serial number ka. Kung wala ka ng serial number kasi matagal ka nang nag-graduate, pwede pong dumulog sa ating mga CDC. Pumunta doon, ipakita lang po ang inyong TOR o di kaya kung may diploma pa kayo ng ROTC, yan ay ire-requestan lang naman ng serial number sa aming opisina. Transcript of record. Opo. Yung galing mismo sa school, wag sa Quiapo.
Mahirap yun pagkagaling sa Quiapo, no? Pero maisingit ko lang kay Raymond bago ka magtanong kay Colonel Quemen, no? Meron ditong katanungan mula sa isa nating viewer sa ating YouTube channel. Sabi niya, si Jonathan Eugenio, hanggang ilang taon daw ang pupwede na maging reservist? At yung isa pa pong tanong naman dito ni Ohenso D, ano daw po yung schedule ng mga training kapag ganyan? May weekend daw po ba? Ang dami niyang tanong, may all Sundays daw ba? Or Saturdays ba? Ano po ang mga requirement? Ayan, tinanong ko na lahat pagka nagreklamo pa kayo dyan. Okay, basically po, ang reservist natin is hanggang edad na 64. Kasi pag sinabing 65 na po, siya na po ay considered na retired reserve na. So basically, pwede po. Ngayon, may mga programa po tayo na tulad ng nabanggit ko kanina, yung Basic Citizens Military Training. Ang priority nga lang po na nire-recruit natin dyan is yung Category 1, yung edad mula 18 hanggang 35 years old. 18 to 35. Pero yung mga professionals na kahit na edad 50 ka na at qualified ka, board passer ka, pwede ka pong magpa-commission sa ating reserve force. So mayroon siyang mga... Kahit yung... kasi maraming mga professionals dyan eh. Meron pa nga, nakita ko one time, nakita ko sa CA, meron talaga palang umaangat to the level of general, no? Opo. From the reserve command. Opo. Kasi ang ating reserve force po, mayroon tayong mga battalions din. May mga brigades din. So yung brigade is 1-star rank, star rank yan, 1 star. So kung sino man yung commander po doon, kung kahit na reservist officer ka, ganun pa rin po yun. Ipopromote ka pa rin ng ating presidente. Si Senator Tol Tolentino. Brigadier General yan. Ang ranko niyan. Si Senator Tol. At siguro ito, bago lang ako makalimutan, bakit kailangan ng AFP o ng Philippine Army in particular ng mga reservist? Tulad po sa mission ng ating reservist, ang mission po ng ating reservist is to augment niya yung regular force during national emergencies. Lahat po ng bansa mayroon pong reserve force. So sa atin is napakalaki ng mandato ng ating reserve force. So maliban po sa i-augment niya ang regular force, yung kakulangan ng reserve force during national emergency, yung nabanggit niyo po kanina, na ang ating reserve force ay talagang aktibo during disaster and calamities. So yun po, nakikita natin palagi sila na once na nagkaroon ng bagyo dyan, makikita po natin marami tayong reservists na de-deploy. Yan, bagyo, lindol, putok ng bulkan, kalamidad. Anywhere. Ano? Tama po, tama. On the other hand, ano naman ang benepisyo ng isang reservist? Halimbawa si Elaine, kahit ganyan ka-sexy, gusto niyang maging reservist. At ano yung mga benepisyo na pwedeng... Kalakip po ng word na reservist, yan po ay voluntaryo. Yes, voluntaryo yan. Pero kung may mga activities po tayo at ikaw ay under ng active duty training, kung ikaw nagte-training, may activities kayo like disaster response, qualified po o entitled ang isang reservist na makatanggap po ng tinatawag nating lakasa or yung laundry allowance, clothing allowance, and subsistence allowance po. Pero hindi po yun yung pay. Of course. Hindi po yung sahod, kundi yung allowances lang po. And syempre, ito yung isa sa mga paraan para makapag-serve ka sa bansa mo. And then, aside from that, marami po tayong mga trainings na kinakandak para sa ating mga reservists. So, yun po yung mga benepisyo na pwedeng makuha ng ating mga kababayan kung sila po ay maging member ng reserve force po. May tanong din pala doon. Ano yun yung added question? Paano ang training? Is it pwedeng, kasi ito siguro nagtatrabaho, ang gusto niya parang weekend lang na Saturday, Sunday. Saturday, Sunday, parang ganun. Tama po kayo. Ang ating mga trainings po ay Sabado-Linggo lang. Yun pala, pasok. Huwag na kayo magtalo dyan. May nag-aaway dito, dalawa. Sabi niya, madami daw kasing gustong pumasok sa Basic Citizens Military Training kaso conflict sa schedule ng trabaho. Sabado-Linggo, ayan. Sabado-Linggo po ginaganap ang karamihan ng mga training ng ating reservist. Maliban po sa mga schooling ng ating mga reservist, kasi ang ating mga reservist is schooling din. Kasama ang mga regular force na nandun po sa training command natin. Sila po ay nag-undergo ng mga basic and advanced courses para sa mga officers and kahit sa mga enlisted personnel.
Na para lang may idea, halimbawa, yung mga mag-undergo ng training, halimbawa, ilang weekends? Ilang gaano katagal? Para lang may Depende idea. po. Ang basic citizens military training natin kasi ay kinakandak yan ng 45 days. Tapos may mga trainings naman tayo para sa ating mga ready reserve units na depende, may mga 10 araw, may mga 12 days, 14 days. Ayun. Depende po sa klase ng training na sasalian nila. At ito ay halimbawa kung taga Visayas, hanapin lang kung saan yung pinakamalapit or even sa Mindanao area. Opo, lahat ng probinsya po mayroon tayong training center. At yung training center na yan, yan na rin yung tinatawag nating community defense centers. Alright. Okay. So, Colonel, ito po baka po kasi meron sila mga katanungan na gusto po nilang mas malinawan pa na hindi po na itatanong ng iba pa natin dito mga viewers and listeners po. Meron po ba kayong mga social media accounts, website na pwede po nilang puntahan para po yung iba pang mga information na gusto po nilang malaman tungkol dito ay mabasa po nila para po alam nila kung ano po yung gagawin nila kung gusto man po nilang mag-training? Mayroon po tayong FB page, yung Langkawal ng Hukbong Katiyan ng Pilipinas. Makikita nila doon, andun lahat yung mga requirements. Kung ano, kung paano maging reservist at kung saan sila pwedeng pumunta po. At wag na kayong mag-away dyan kasi may nagsabi dito, may sweldo ba? Sabi nung isa, pag active kang reservist, may sweldo, sabi niya. Sila yung nagtatalo sa ating comment section. Pero Colonel, yung mga retirees naman po natin, kasi kayo po ay sa Office of the Reservist and Retiree Affairs. So, ano naman po, mayroon pa bang mga retirees na gusto nilang maging reservist? Sa ngayon po, mayroon tayong sinusunod na SOP number 13 na lahat po ng mga magre-retire ng mga sundalo, kami, nasa active service. Kung mag-retire ka, automatic po ikaw ay ma-incorporate sa ating reserve force. So, ibig sabihin, pag ikaw po ay naging sundalo na, habang buhay, naging sundalo ka na, for life, from the active life. Service, mapupunta ka lang po sa reserve, inactive service. Pero retirement nyo is 57 na. 57 po ang retirement age ng mga sundalo. May katanungan dito, Colonel, sabi niya, kapag ka ba daw siya ay reservist, pwede ba daw ituloy niya ang training para maging isang ganap na sundalo? Pwede pa rin po. Actually nga po, pag ikaw ay reservist, priority ka para sa pag-a-apply o sa recruitment ng para sa regular force. So, ginagawa na po natin yan. Mag-apply lang po kung may mga recruitment, mag-apply lang kung pero may age may din age yun. May age po yan. Up to 26. So from halimbawa gusto mong 26 ang ngayon, ang batang-bata pala paging talaga. Sundalo po. Sa official naman po ay hanggang 28 years old. 28 lang. Opo. Mayroon po tayong mga negative na mga tayo programs. Charot lang. Sige, yung iba yung edad. yung mga katanungan dito at maraming mga mangyayari pa pala. May mga competition pa ng mga ROTC, ibang mga schools to. Maganda to pag-usapan. Sa pagbabalik ko natin, balikan natin si Colonel Nolito Kemi mula sa Reserve and Retiree Affairs. OG9 ng Philippine Army. Babalikan ho natin siya. In the meantime, 9:45 na ho ng umaga. Daming Bayan. 5:49 ng umaga. Balikan natin si Colonel Nolito Kemi. At pinag-uusapan natin dito yung mga reserve command. At marami, ito yung mga susunod na mga siguro yung activities merong gagawin na ROTC fancy drill. Okay. Kailan ho ito Colonel? Gaganapin po ito sa March 2 ng alas 8 ng umaga. Doon po sa headquarters Fort Bonifacio, doon po mismo sa grandstand kung saan ay pinangalan yung Hunters ROTC. Yan, Hunters ROTC grandstand. Ayan, balikan natin yung Hunters ROTC kasi nababanggit ito, kahit ako di ko naman inabot yan, pero palibhasa, nag-major ako ng history, may kwento tungkol dyan sa Hunters na nababasa natin noon pa. Bigyan nyo ng kahit na kunting idea, ano ba itong Hunters ROTC, ano ang kanilang, at ano yung napakahalagang papel na kanilang ginampanan nung panahon ng Second World War? Itong Hunters ROTC guerrillas po ay binuo ng mga
mga kadete ng PMA na hindi na commission kasi bata pa sila. So, nagbuo sila ng isang grupo kasama ng mga ROTC cadets ng mga iba't ibang universities and colleges sa Metro Manila. So, binuo nila yon at sila po ay lumaban sa mga Hapon noong World War II. Isa po dyan na kanilang accomplishment ay yung liberation or yung retaking ng Fort McKinley or yung Fort Bonifacio ngayon. That's why yung grandstand ng Headquarters Philippine Army ay pinangalan doon. So, Hunters ROTC Grandstand. Ayan. History 101. Children, listen. So, sa March 2 po, ito po, magkakaroon tayo ng retlaying para tribute sa kanila. Ganun na rin po itong fancy drill competition ay tribute na rin sa ating mga guerrillas. Para naman medyo mag-ayos-ayos ng kwelyo yung mga universidad, banggitin ko yung mga schools na nakakasali para naman ma-recognize sila. Nabasa ko yun eh. University, siyempre, University of the Philippines, Diliman, ROTC Unit. Yan. Marikina Polytechnic College, ROTC Unit. City of Malabon University. University of Caloocan, Metro Manila College, Best Link College of the Philippines, Divine Mercy College Foundation, Inc., Colegio de Muntinlupa ROTC Unit, Pamantasan ng Lungsod ng Muntinlupa, Arellano University, Lyceum of Alabang, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Polytechnic University of the Philippines, so ito yung PUP, Pamantasan ng Lungsod ng Marikina. Bakit parang dami sa Marikina? Alright, then Technological University of the Philippines, yung TUP, Rizal Technological University, then University of Santo Tomas. 17 ROTC units itong sasali. Ano to, one day affair lang, Colonel? Yung 17 ROTC units po na sasali, magkakaroon po yan muna ng elimination round. Magaganap nitong February 22 and 23. So, sa final po, the D-Day, doon sa March 2, 6 na lang po yung magko-compete doon. Yung finals na 6, sila yung magko-compete. So, bukas yung elimination. 22 bukas eh. Tama ba? Tama. 22. Opo. Feb 22 is tomorrow. Bukas pala. Saan gagawin yung elimination round? Sa elimination round po ay doon po sa JTF NCR, doon sa Camp Aguinaldo po. Ayun. At saka yung isa po ay doon po sa Intramuros Manila. So dalawang sabagay kasi sa dami nga naman nila tapos tag 15 minutes ang presentation, medyo so ano pala to, matira ang pinaka matibay. Matibay. Pagalingan sila. Pinakamahusay. Yan. So makikita natin kung paano yung kanilang performance at anyway, ito na. Kasi baka kapusin tayo ng oras. May pinag-uusapan ngayon na ibalik ang ROTC. Well, may mga sektor na ayaw dahil for some other reasons. Pero sa inyo, bakit kailangan ibalik ang ROTC sa panahon na ito, Colonel Kemi? Tulad po ng nabanggit ko kanina, ang ROTC po ay siyang primary na source ng ating reserve force. So, napaka-importante po na ang paghahanda para sa any eventualities. So, ang mga ROTC graduates ay may malaking papel na pwedeng gampanan during national emergency. So, maganda po na ibalik. Sana po kung ano yung may balik natin. Sa halip na naka-ML lagi. Military din yun eh. Babarilan din sila eh. Kaya lang sa cellphone o kaya sa computer. Di ba? Nung panahon natin, po yun, 2 years na ROTC natin. Mula MS-11 hanggang MS-31 po. At sa banggitin mo rin, Colonel, si Colonel Kemi po ay hindi produkto ng anumang academy kundi ng ROTC. Colonel. At saan kayo ho ROTC? Produkto po ako ng UNP, ROTC unit. Ang UNP po ay nandun sa Tamagbigan, Ilocos. So, University of Northern Philippines. Opo. Yun, sabi ko nga kanina, the UP of the North. May N nga lang sa gitna.
Ayan ha. So, produkto ho si Colonel Kemi ng University of Northern Philippines. Anong kurso natapos? Kasi kahit naman anong kurso, pwede ka pang pumasok. Actually po, ang aking course ay criminology kasi ang aking ambisyon dati ay maging police doon sa ating bayan. Pero mas ang fate ko ay sa Philippine Army. Ayun. Okay. So makita natin talagang yung evolution, ano. So siguro bago tayo magtapos, Colonel, imbitahan nyo ng ating mga kababayan na gustong sumali sa Reserve Command at kung saan sila pwedeng lumapit at kung ano yung mga benepisyo na mapapakinabangan nila at tayo mismo na mamamayan. Okay po, sa lahat po na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, ini-invite ko kayo na sumali po sa ating Reserve Force sa pamamagitan po ng ating Basic Citizens Military Training na binanggit ko kanina, at saka yung mga ibang graduates ng ROTC, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na community defense centers dyan. So sa lahat din po ng ating mga professionals, pwede po kayong mag-apply for commissionship sa ating Reserve Force. Alright. So sa ngayon ba, bago nakalimutan ko itanong, ilan ang nakalistang miyembro ng Reserve Command? Ang ating Reserve Force po sa ngayon ay, kung yung Ready Reserve Units natin, ay mayroon po siyang mga member na around 38,000. Pagdating naman nationwide po yan. Sa standby naman ay mayroon tayong mahigit 1 million. 1 million. Sali tayo dito, Elaine. Especially, nabanggit ko lang pa ditong issue ng West Philippine Sea, di ba? Ano nga pala ang dito? May mga papel ba ang reserve dito? Kinakawawa yung ating mga mangingisda doon sa dagat natin. Tulad po ng pagkabanggit ko kanina, kung kailanganin po ng regular force ang serbisyo po ng ating Reserve Force, ay magko-call to active duty lang po tayo. Yun po yung papel talaga ng ating Reserve Force, from the word reserve. Kung kailanganin, huhugutin sila. Alright. Muli, ang inyong napakinggan si Colonel Nolito Kemi, no? At ikaw nga magbanggit, Colonel, yung nalalapit na itong anniversary ng Philippine Army. So ang inyo pong Philippine Army ay magdiriwang or magse-celebrate ng 128 founding anniversary nitong March 22 na may temang Hukbong Katihan at 128 matatag na sandigan ng bagong Pilipinas. At gagawin ito po ito sa Headquarters Philippine Army sa Fort Bonifacio. Ang inyong maging pangunahing bisita ay no less than the Commander-in-Chief. The President, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Mga kaibigan, Police Colonel Nolito Kemi mula sa OG9, kung tawagin sa Philippine Army Office of the Reservist and Retiree Affairs. Salamat sir sa inyong pagbisita at good luck sa Philippine Army at yung team ngayon na nandito sa ating studio. Salamat Sir Raymond. Salamat Sister. Thank you po. Salamat po sa lahat. Ayan, may business ka daw dyan. May puntahan muna natin ang balita negosyo ni Miss Sophia Gans bago tayo mag-commercial break. Ito, piece of flights. Kung kanina kay Raymond, ang Cebu Pacific ay mayroong piece of flights. Ang Cebu Pacific daw hindi magpapatalo. Meron din sila. Bakit naman daw sila magpapahuli? At mayroon silang piece of flights. Papuntang Vietnam yan, Lakay Raymond. Vietnam? Maganda dyan. Maganda pumunta dyan sa Danang. Meron din sa Saigon. Yung pwede. Makita mo dun yung military naka-imbak doon ng mga kwento ng Vietnam War. At saka puntahan nyo yung Cu Chi Tunnel. If you go to Vietnam, ito yung tunnel na pinagtaguan ng mga Vietcong noong panahon na yun. Panahon ng giyera. Yes, alamin natin marami tayong matututunan. Yes, balita negosyo mula kay Miss Sophia Gans. Sophia. Good news sa ating mga turista. Nakatakdang maglunsad ang Cebu Pacific Air ng direct flights sa pagitan ng Cebu at Ho Chi Minh, Vietnam sa April. Magsisimula ang mga flights sa April 7 at magiging available ito 3 beses sa isang linggo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes.
Upang ipromote ang bagong ruta, mag-aalok ang Cebu Pacific ng Piso flights hanggang Lunes, February 24. Dating kilala bilang Saigon, ang Ho Chi Minh City ay tinaguri ang economic heart ng Vietnam. Kabilang sa mga sikat na landmark ng lungsod ang Notre Dame Cathedral, Saigon Central Post Office at Saigon Opera House. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon sa halagang 57 pesos and 94 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gans. Ito na, si ano naman, punta naman tayo dong si Ninong. Ninong. Siyempre, kahit tapos na ang Pasko, Aha. maigi na yung nag-advance. Si Sherwin Alparo para sa Lakas Promo, Barangay 35 sa Dagat-Dagatan, Caloocan City. Bagong taon, bagong Lakas Promo. Sherwin! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ninong, sinong nahuli mo dyan, Sherwin, na malakas siyang nanonood at nakikinig? Yes, yan, umi-echo na nga ako. Tignan mo, nandito pa lang ako sa labas, umi-echo na ako. Pero, tignan mo naman yung radyo kasi, ang laki, oh. Saan ba? Yung nakasabit. Grabe naman. Parang ano yan? Speaker ba yan? Radyo. Radyo yan. Tulo. Parang pang-videoke yan. Oo, parang karaoke. Pwede rin mag-videoke dito, no, Tay? Karaoke, oo. Hindi daw pwede mag-karaoke. Hindi pwede. DZRH. Ano yan? Ito yung nakadikit na. Itong radyo, ha? Dito lang to, pang balita lang to, pang DZRH. Patay tayo, hindi yata pwedeng pihitin yan. Yan na dahil ang radyong yan, pag-aaral ni tatay dating machinist. Tama ba? Kasi parang talyer yung shop yan. Ang lakas ng radyo ni tatay, nagfi-feedback. Hinaan nyo nga po. Hinaan nyo ba? At laki ng volume. Tignan mo naman. Grabe naman yung volume na yan. Kalaki kasi ng volume. Kaya ang lakas-lakas. Dahil ang paborito nyo, anong paboritong isa sa pinakikinggan? Ano po? Ano po isa siya na palagi niya pinakikinggan? DZRH po. Siyempre, DZRH. Dahil paborito yung announcer sino? Si Anthony Taberna, Angelo Palmones. Aba. Yan. Masyado niya yung mga anchor talaga. Palmones. Yung mga matatanda. Ang talaga ni Kuya Angel Palmones, Anthony Palmones. Na nahahalo-halo na. Parang Taga-DZRH yung pinakikinggan nyo. Eto. Sherwin. Parang ano yan? Parang shop yan yung kinaroroonan nyo. Naggagawa pa ba si tatay? Bahay. Extension ng kanyang bahay. Oo nga. Tapos ito yung parang extension ng kanyang bahay. Ginawa niyang lagay ng mga machine shop. Naggagawa pa siya? Naggagawa pa? Ito po, nagpabricate lang natin ng mga buting ng electric fan. Nagre-repair ng mga na-lost-thread na stock bolt. Galing. Lagano rin po kayo, nagpipihiting kayo ng mga tornilyo ng mga nawawalang tornilyo. Baka pwede ka magpa-repair dito. Anak ko, marami kaming ipare-repair sa inyo. Tornilyo pala. Maluwag na tornilyo. Sige, bigay. Bigay na. Sila kay Deo Macalma. Sabi niya nga kanina, sila kay Raymond daw ang umupo ngayon. Alam na. Alam. Sige. Meron kang 1,000 pesos. Ayun. Thank you. Yan. Yung vitamins, huwag kalimutan. May vitamins ba? Para lalong luminaw ang inyong tenga. Pakikinig. Parang malabo-labo lang po. Ito, paligyan namin yan ng vitamin E. Kaya vitamin E, tapos yung tatay Nararamdaman ko sa lalo itong pangkalena ng para yung mga bolts magka-bulls. Kailangan yan. At syempre parang kumaya si Mami. Ay, si Mami. Saan si Mami?
nakakulong. Aba naman, bakit nakakulong si Mami? Ito naman eh. Para namang ibalik mo ako sa Pilipinas ang title niya. Hello po. Aba, fresh na fresh. Para si Mami. Meron pa kayong Diesel East Grocery. Yun. Salamat po. Thank you so much din po sa pakikinig sa amin. Naku, maraming salamat po sa patuloy na pakikinig sa Diesel East dito sa Barangay 35 dito sa may dagat-dagatan Caloocan. Dahil kanina dito naman ginawa sa bulwagan ng dagat-dagatan na Caloocan sa Barangay 35 yung ating Unilab Operation Tulong, hatid ng Unilab. Kaya naman napakasaya tayo ng mga kababayan natin dito sa Barangay 35. Kasi ang saya sila nung makita ako, kala nila mascot. Kaya yung mga kababayan natin dito sa Barangay 35, tuwan-tuwa na mag-uwi din sila ng mga grocery items wala naman sa DZRH Operation Tulong. Kaya tuhog-tuhog na to. Mamaya ikikwento ni Ate May kung ano yung mga pinag-usapan natin dito sa ginanap na DZRH Operation Tulong hatid ng Unilab dito yan sa Barangay 35 sa dagat-dagatan Caloocan. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Bata Alfaro. Yan doon sa Barangay 35, dagat-dagatan dyan sa Caloocan City. Yan. So yan ho, ang kabuuan ng ating palatuntunan at balitaan ngayon hong February 21 sa ngalan ho ni Mayor Deo Macalma. Kami ang inyo nakasama ngayong umaga ho ng Biyernes. Ay ingat-ingat ho lagi sa ating mga kababayan dahil minsan itong panahon hindi maintindihan dahil bigla-bigla umaambon, umuulan. Para siyang babae. Ba't naman ganun? Baka sabihin, uy! Ay! Sabi, uy, babae ka rin naman Ikaw lang yun, baka sabihin. Anyway, but ganun. Kailangan medyo listo tayo at medyo ready ng konti. Laging may dalang payong. Tsaka, inom po tayo ng vitamins, kumain ng gulay at prutas dahil usong-usong nagkakanyipon. Nyipon at saka sipon, lagnat, at dengue. Mataas ang kaso ng dengue. Kay Raymond, mataas ang kaso ng dengue. Mataas ang kaso ng dengue. Dito nga sa Mandaluyong, di ba? Piso kada isang lamok. Ayun. Tsaka, ingat-ingat to. Ingat-ingat. Siguro, simulan na, hindi maglinis. Tuloy ang gawin nating paglilinis doon sa mga pwedeng posibleng breeding ground ng mga lamok dahil napakadelikado. Doon sa Calabarzon Police, napakarami hong mga pulis dyan na tinamaan ng dengue. Sa PSPG pa lang, Police Security Protection Group 4A, ay napakarami. Ang dami na hong mga tinatamaan dyan. Hindi natin alam kung, sabi ko nga, baka doon sa kampo mismo eh. Kaya may ginagawa na silang sila General Kenneth Lucas, ang Regional Director ng Pro 4A, ay mga ginagawa ng mga hakbang dyan. Kasi, ang tindi. Yung mga pulis kahit paano, paano na magpatrolya sa lansangan at kung kakailanganin sila, kung sila mismo ay nagkakasakit. Ingat-ingat ho sa ating mga kababayan. Magandang umaga. Ako po si Raymond Dadpaas. At ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Stay safe po at ingat-ingat po tayo palagi. Happy weekend. Stand by. Susunod ang palatuntunang DZRH Operation Tulong ni Miss May Binauhan. Ang oras natin, ang bilis ng oras. 9 na minuto na ho, makalipas ang alas 10. Damdamin.